Dito sa C5 kung nakamotor ka is napakadelikado kayo, magdoble ingat kayo. Napakalaking truck ang mga dumadaan dito at napakabilis pag tumakbo. Kaya sa mga kapwa ko motorista dyan, doble ingat tayo mga paps. Dito mo rin maranasan yung sobrang traffic, kaya kailangan mong dumiskarte kung paano ka makakalusot. Tulad nitong ginagawa ko, doble ingat lang, tapos sabayan mo lang ng syempre dasal mo habang nagdadrive, kasi sa lahat ng sasakyan ang pinakadelikado talaga yung motor. Kunting sagi lang ng mga malaking truck, hindi kaya ng kotse is wala na, ano na kagad, madidisgrasya. Kaya sa mga kapwa ko motorista dyan, ingat talaga. At dito may nakasabayan akong big bike, yan yung naririnig nyo. Grabe ang bilis ng takbo. Dito talaga kadalasan dito is sa mga nagkakarirahan yung mga kamuting rider, mga driver ng motor. Hindi naman sa nila lahat, pero banda talaga dito sa C5, galing Ortigas to C5 papuntang Eastwood. Grabe yung mga sasakyan dyan, napakabilis tumakbo, napakabilis tumakbo. Kaya doble ingat talaga, kasi may inuuyan din tayong pamilya sa kanya-kanya nating bahay. At pero bilib ako dyan sa mga rider, mga delivery rider na grabe, yung iba dyan magdamag, babad sa kalsada talaga para lang kumita ng pera. Alam nyo naman pag nagmumotor ka, grabe sa init yan, init tapos pagod, lalo na pag manual tulad ng motor ko. Hindi talaga ako sa mga delivery rider dyan, mga si taxi, mga motorcycle taxi, para lang kumita ng pera. Grabe yung mapapansin natin sa mga news is kadalasan mga na-aksidente is yung mga tulad nung yung mga MC taxi, yun nga, nasagi ng mga sasakyan. Kaya saludo ako, para lang mabuhay yung pamilya, tulog. Yung iba nga dyan opisina na yung trabaho, tapos sumasideline pa rin sa tawag dito sa delivery or itong MC taxi, para lang madagdagan kahit paano yung kita sa pang-araw-araw, at malaking tulong din naman siya. At napapansin natin sa Pilipinas is parami yung sasakyan, parami yung motor. Kaya sa traffic talaga, naging normal yung traffic dito sa Pilipinas. Napapansin natin, diba? Lalo na dyan sa EDSA, Caloocan, normal yung, kaya kung late tayo sa work natin is hindi natin pwedeng idahilan yung na traffic, kasi mas lalong magagalit yung visor natin. This sa experience ko dati sa dating employer, reason ko is traffic, and then nangyari is nagalit pa lalo yung supervisor ko, kasi hindi na raw bago yan dito sa Pilipinas, sobrang traffic talaga. Kaya kung namamasukan kayo, mas mainam na yung may sariling motor. Kaya mapapansin nga natin ngayon is mas marami pa yung motor kaysa sasakyan. Kaya nga binabinsagan na yung motor ngayon na bagong hari ng kalsada, hindi na yung jeep. Kasi di ba nga sa dito sa Pilipinas ngayon, sa sobrang traffic, mapapabili ka talaga ng motor, kasi kahit pa paano makakasingit yung motor eh. Kaya nga yung angkas tsaka joyride, move it, yung mga motorcycle taxi na yun is patok talaga, kasi yun yung mas practical ngayon. Pagdating sa traffic, mas practical yung itong motorcycle taxi na to, joyride, angkas tsaka yung move it. Kasi kahit pa paano, kahit ganong traffic is nakakasingit yung motor, kaysa ka pa ng taxi talaga dyan sa daan. Papara ka pa ng taxi dyan sa daan is pagdating kasi sa traffic, yung taxi talaga hindi nakakasingit. Di tulad nitong motor na kahit ganong traffic talaga,
nakakalusot yung motor. Kaya nga mas practical ngayon yung Joyride Move at saka Angkas motorcycle taxi sa panahon ngayon sa Pilipinas na sobrang traffic. Pero sa pagdating naman sa safety, napaka ng motor, napaka delikado talaga. Pero ayun nga, tinangkilik palalo ngayon dahil nga sa nature natin ngayon sa Pilipinas na sobrang traffic. Kaya napapansin nyo ngayon, parami ng parami yung motor dito sa Pilipinas. Kaya sa pagdating sa traffic, dito sa bansa nating Pilipinas is wala na talagang solusyon ng traffic talaga dito. Kasi dati kunti lang yung gumagamit ng motor. Ngayon parami, dagdagan pa ng mga electric vehicle ngayon tulad ng mga e-bike. Tapos may yung mga bagong labas ngayon na parang tricycle na parang tinatawag nilang badjak.